I was ready to just go on with my life after I gave him my innocence. I already moved on thinking I was not pure anymore. I was freaking determined na pigilan ang pagkakagusto ko sa kanya, pero nagpatalo pa rin ako. He did not say anything. Nasaktan din ako knowing na pwedeng hindi na siya bumalik pa. Yun na lang ba yun? Hindi na ba niya ako babalikan o kakausapin? I was going crazy thinking how to move on, but I wanted him to come back and apologize. I wanted to hear him say again that he chose me, that I was what he wanted, at hindi si Nicole. Pero aasa na naman ba ako? Magpapaka, marupok na naman ba ako? I just shot myself in my room. I felt sorry for Pops that I had to lie about not feeling well, kaya hindi ako lumalabas at nasabayan siya sa pagkain. Sinabi ko na lamang din na nakainom na ako ng gamot. The next morning, I had a clear head. Hindi ko naman inaasahan na makikita ko ulit si Harry. Dumiretso ako sa isang mall after ng trabaho at nagliwaliw ako mag-isa. Ayoko nang umiyak. I decided na libangin ang sarili ko. Nag-text ako kay Pops na baka gabihin ako. Nanood ako ng sine, kumain mag-isa, namili ng kung ano-ano. Pasado 11:00 na nga ako nakauwi. Para akong zombie na may katawan pa, pero iniwan na ng kaluluwa. Nag-message sa akin si Lara after she learned na nag-deactivate ako. Hindi ko na lang muna sasabihin ang mga nangyari. Nagdahilan na lang ako na ayoko munang ma-distract. So na mag-aya silang lumabas this weekend, nag-decline naman ako. Lalo na specifically, isama ko raw si Harry. The week came past in blur. Naging routine ko lang dumaan sa mall after work at umuwi ng late. Matutulog, gigising at papasok. Weekend came. Umaga pa lang umalis na ako sa bahay. Alam ko hindi lang nagsasalita si Pops, but she knew something was wrong. Hindi pa rin naman ako ready na harapin siya. Naubusan na nga ako ng papanooring movie. Last option ko na lang maglaro sa time zone. But after a few minutes of playing, I got bored. Hindi naman ako mahilig sa ganito eh. Pagkatapos wala naman masyado attraction dito sa mall. Naglibot na lang ulit ako at pumasok sa mga shops at tumingin sa mga pwede kong mabili. With 4 paper bags in hand, nagpa siya ako mag-lunch na lang sa Taco Bell. Besides, naubusan na rin ako ng papanooring movie sa bawat gabi na bago ako umuwi galing trabaho, nanonood ako ng sine. I was halfway done with my food when someone sat on the seat in front of me. Natigil pa sa Erin pagsubo ko when I recognized who it was. Ronald? Kurot noong tanong ko. He was smiling. He looked better, like he was not broken-hearted. Nakapolo siya ng puti. His tattoos contrasted with the color of his polo, but he was still an eye candy. His hair was ruffled nicely. May facial hair na siya ngayon pero bumagay pa rin. I was passing by when I thought I recognized someone. Ikaw nga talaga. Ngumiti siya ulit, making me wonder how he managed to look so radiant after a week of heartbreak. Anong nagpapadpad sa'yo dito? He told me taga-malayo siya pero may kondom pinsan niya sa Mandaluyong na madalas niyang tuluyan. May bibilhin ako. Wala ka bang gagawin? Samahan mo na lang ako. I pressed my lips. Anong bibilhin mo? I really wanted to be alone. Pero kung iisipin, na-curious ako kung paano siya naging ganito ka-radiant. Pareho lang naman kaming basag at turog last week ka. New guitar, new strap, new life. Pagkatapos, tumawa siya. New life ha? Napanguso ako. Okay lang, wala naman akong mapapanood na palabas sa sine. Alright, dito na lang din ako magla-lunch o order lang ako ha, wait for me. Tinapik niya pa ang kamay ko na nasa mesa bago mabilis sa tumayo. I was so envious of him. Pakiramdam ko minumura ako ng mga eye bags ko sa sobrang laki nila. Di ako nagme-makeup, face powder at lip balm lang. Pakiramdam ko gusgusin yung itsura ko. Malay ko ba na may makakakita sa akin? Si Ronald pa. Siya mukhang ang cheerful. Teka, baka naman nagkabalikan sila ni Nicole. Napangiwi ako. Imposible naman kasi na ang bilis maging masigla ni Ronald. O baka hindi niya naman talaga minahal si Nicole. But I saw how devastated he was when we left Cavite. Sa pagkaprating ko, nakabalik na si Ronald. Hindi ko pa ulit nagagalaw ang pagkain ko. Quesadilla and drinks lang din naman ang in-order niya. Mukhang ang sigla mo ngayon na, sabi ko habang kumakain siya. He laughed. And you look awful. Sorry not sorry, sabi naman niya. Oo na,
Bakit parang ang bilis mo mag-move on? Diretso ang tanong ko. I'm still in the process, pero tinanggal ko na sa sistema ko si Nicole. Ilang beses siyang bumalik and I told her no. Kaya nga, mamimili ako ng bagong damit. It's one of my processes. Pakiramdam ko unti-unti uli ako nakapagpapahinga ng maluwag since last week. Kiwit balikat na paliwanag niya. Napatango lamang ako. Did it mean that I really had to let go of Harry? Tama yan. Move on na. He is a jerk. Nagngingit-ngit na sabi ni Zoe. While I was with Ronald yesterday, na-realize ko, kailangan ko sigurong may mapagsabihan ng mga nangyari. Hindi ko din naman maitatago ng matagal. They were my friends, so they would comfort me. I did not have to be alone in this. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ko agad sinabi sa kanila. And now I felt like my chest was lighter. Nandoon pa rin ang sakit, but knowing I had some people to talk with made it easier now. We were currently having our lunch in one of our favorite restaurants. Maureen couldn't make it at si Isa naman wala pa rin. Si Zoe at si Lara na kanina pang tahimik ang kasama ko. I planned to be with them the whole day. Gusto ko kapag umuwi ako, matutulog na lamang ako para hindi na ako mag-iisip. Thus, kaya umuwi ako ng gabi last few days. Siniko ni Zoe si Lara. Diba? He is a jerk? Sabi pa ni Zoe. Huminga na malalim si Lara. Well, kung ako ang tatanungin, what he did was wrong. Damn wrong. Pero sino bang palaging tama? He did what he thought was right. Di ka naman niya plinano na makilala. Come to think of it, ikaw pa ngayon nag-approach sa kanya na umalis sa bar when you felt that Dom spike your drink. Nagkibit balikat siya. Pangalawa, I guess tama yung sinabi nung Ronald na ex nung Nicole. Harry could have kept himself single pero hinabol ka niya. Para saan? Kung gagamitin ka niya laban kay Nicole, di ba dapat sinasama ka niya sa mga events? Para mag-sales or something yung Nicole. Napaawang ang mga labi ko sa sinabi ni Lara. Okay, I was expecting her to bash Harry. That's the point. Pumupunta pa rin siya sa mga event or gig ng babae. Si Zoe ang sumagot. Please, step-siblings sila. And si Harry ang kasama ni Nicole na pumunta dito sa Pilipinas. Ano bang aasahan natin? Hahayaan niya na lang si Nicole? Tsaka, eto lang yan ha. They already ran away. Kung may balak pa talaga si Harry kay Nicole, di sana masaya na sila ngayon. Di ka naman nanidamay ni Harry dahil trip niya lang eh. He cared. Taas kilay pang sabi ni Lara. Pero kay Zoe nakatingin. Still, ginamit niya lang si Bella no? He dated Bella para malimutan si Nicole. Jerk? Zoe crossed her arms on her chest and murmured things. Nagpalipat-lipat ako ng tingin sa kanila. And what would be the problem now? Kaya nasasaktan si Bella kasi nalaman niya. If it's just Harry, we all know na genuine ang mga pinapakita niya. Alam nyo, may point din naman si Harry eh. I am not siding with him pero etong tingin ko lang ha. Kung hindi nalaman ni Bella, okay pa sila. He was not cheating or what? He may still love Nicole pero importante, he wanted it to be you. Mahal mo na, di ba? Nilingon ako ni Lara. Napalanok ako at napatango. Para kung batang sinesero mo nandito ah. Kung hindi ka pa niya mahalang importante, determined siya. Dugtong niya pa. Pero sabi mo nga, hindi na ulit nagparamdam mula ng Monday. Lumaylay na naman ang mga balikat ko. See? You were sad for the fact. Don't deny it, Bella. You still want him. Galit ka lang kasi nasaktan ka niya. What am I supposed to do? Tanggapin siya kaagad? I was hurt. I trusted him with my all, but he just used me. Maramdaming sabi ko. It was like ako na nakakadama ng sakit lang ang makakaintindi. Use you? For what? I didn't know how Lara can manage to look so damn serious right now. Established naman na hindi ka niya ginamit para pagsilosan si Nicole. Ginamit ka ba for pleasure? Palagi ba may nangyayari sa inyo? Pinipilit ka ba niya? Umiling ako. That was far from it. We only did it when we felt like it. Walang pilitan. Come to think of it, ako pa nga mismo na frustrate. Harry would just always cuddle me. Kung ginamit ka man niya para makamove on kay Nicole, ano? It's not like mag-i-invest siya ng time sa'yo para iwan ka niya at bumalik pa rin kay Nicole, no? Tumaas ng kaunti ang boses ni Lara. Lara! Saway ni Zoe. Parang inis na kasi si Lara. Ang sakit-sakit kasi. Ang dami niyang nililihim. Ang tayong nasagot ko.
Isa pa yan. Okay na siguro na ngayon kayo nagkaalaman. Mali talagang nagtago si Harry sa'yo, pero naiintindihan ko talaga siya eh. Alam mo yun, gusto ka niya kaya ginagawa niya yun. Humina ang boses ni Lara. Seriously, Bella, if I am just being a bitch, sasabihin ko sa'yo, nakalimutan mo na si Harry, tapos aakitin ko siya. Bigla, napaismid siya. Napangiti ako. Bitch, usal ko. Nilingon ko si Zoe na kagaya ko'y nakanganga kay Lara. Pagkatapos tumingin sa akin giving me a defensive look. O teka, I was not being a bitch when I told you to move on ha. Wala na akong balak akitin siya. Wala na? May balak ka ba before? Nanlalaki ang mga matang tanong ko. Hello? Sabi mo ayaw mo sa kanya, tapos may chat ka pa, 'di ba? Makikishare nga sana ako eh. Nagkwento ka na. Naisip ko kumbaga sa kwento, kayo na mga bida. Kayo na mga main character. Umiling-iling si Zoe. May mga conflict pa pala. Anyway, huminga siya ng malalim. May point si Lara. Kapag bumalik, wag mong sunggaban ka agad. Pero bigyan mo nilang siguro ng isa pang chance. Bibigyan ko ng chance? Nakangawing tanong ko. Tumango silang dalawa. Paano kung saktan niya lang ulit ako? Mahinang tanong ko. Walang guarantee na hindi ka masasaktan ulit. Mahal mo na eh. Magtaka ka kung hindi ka nasasaktan. It means you don't love him. Parang bored na sabi ni Lara. I can't believe we're doing this now. Ikaw naman ang binibigyan namin ng advice. Pagkatapos tumawa siya. Shut it! Ang harsh mo. Saway ni Zoe. I sighed. Okay, fine. I still want him, pero kasi hindi ko matanggap eh. Paano kung di siya makaalis sa pagka-in-love kay Nicole? Di ako pa rin ang talo. Di naman na nga sila pwede. Adopted na kamo ng grandok si Harry. Diyos ko, complicated naman. Nasa'yo pa rin naman kasi yan eh. If you think worth it ang bigyan siya ng chance, di go. Kung hindi at takot ka talaga, at tingin mo against lahat ng sinabi ko, di gusto mo pa rin mag-move on, then go. We will support you either way. Si Lara ulit. Ginagap ni Zoe ang kamay ko. Kung magde-decide ka na mag-move on na, okay lang yan. Nandito lang kami. Biglang natahimik si Lara. Parang tulala siya. Sinundan naman ng tingin ni Zoe ang tinitingnan niya sa labas ng resto. Hey! Bigla ay tawag niya. Then she snapped her fingers in front of us. Tumingin kami ulit sa kanya ni Zoe. She acted strange all of a sudden. So, what are you gonna do? Imbes ay tanong niya. I shrugged my shoulders. Hindi ko naman talaga alam eh. Ewan. The next few hours, they tried to entertain me. I tried to get Harry and what happened to me out of my system, pero sadali ko lamang yung nagawa. The moment na nakauwi na ako, agad ko na naman siyang naisip. Pops was still awake when I got home, at hindi na ako nagulat when she asked me kung kamusta na kami ni Harry. Wala na po kami. Nahihiyang sagot ko. Nilapag ko ang mga bit-bit ko sa sofa at tumabi kay Pops. She switched off the television. What happened? Kasi Pops, iniya naman talaga ako mahal. Mahinang sagot ko. Hindi ko alam kung ano pa ang aking idudugtong. Ayokong siraan si Harry but I did not want to lie too. Nag-usap na ba kayo? Tumango ako at yumuko. Pero pinaalis ko siya. I was so mad, Pops. Ang sakit-sakit kasi. He wanted to explain but at that moment, ayoko siyang makita. Mahal mo ba siya, Bella? Unti-unti kong nilingon si Pops, kasabay ng marahan na pagtango. I could not deny it. Tama si Lara. I was hurt kasi nagmamahal ako. It was because of love that I was hurting. Bella, I will be honest. Pops looked so serious. Pakiramdam ko papagalitan niya ako. Harry came to the shop 3 days ago. Nanlaki ang mga mata ko. Po? It's okay. He said he wanted to talk to me. He told me the circumstances. Nagalit ako sa kanya. Doon ako naliwanagan why I hear you crying at night. Oo, narinig kita. I was just waiting for you to speak. But he explained it to me. Ayoko siyang pakinggan. All that it's my head, sinaktan ka niya. But he begged me. I gasped at what Pops was telling me. Hindi ko to inaasahan. He begged me. Bella, kahit na sinisigawan ko na siya, napahiya na siya sa mga tao ko sa shop. He stayed. He said he just wanted me to listen, so I did. Pop squeezed my hand. She gave me a weak smile.
I told him to give you space if he really cares for you. Pops! Naiiyak na sabi ko. Harry talked to her. He told Pops everything and he stayed kahit galit sa kanya si Pops. I wasn't my decision to do. But I can say that Harry is an honest man. He told me that he cared for you and I believed him. But I told him na ikaw pa rin ang makakapag-decide kung ano ba ang gusto mo mangyari. Either way, I will support you. You know that, right? Pops gave me a radiant smile this time. It was contagious. I was hurting deep but I genuinely smiled back at her. I want him back. Matigas sa sabi ko. He will come around. Paniniguro ni Pops. Pero natatakot ako, Pops. Ang daming what if sa isip ko. It won't go away. You feel doubts because you care. Whatever you do, just make sure na magiging masaya ka. Make sure na kahit magsisi ka, may matututuhan ka. At masasabi mong at least nagawa mo siya, rather than not doing anything. Monday morning, and I felt better than what I did the last week. Having that talk with my friends and Pops made a huge difference. Pakiramdam ko ngayon ko palang nararamdaman ang init ng araw. I jogged for an hour bago ko pumasok. Pinakiramdaman ko ang heartbreak ko after it. I feel refreshed. Everything seemed to be a lot easier. I did not know what came into me pero dumiretso ako sa shop today. Si Pops ang umasikaso sa akin. Nagpakulay ako ng red-brown at nagpa-trim. Bumagay sa akin ang short hair kaya nagstay ako sa ganitong hairstyle. Ang hot pala ng jowa mo, Day. Nagdrama-drama pa dito. Kala ko nga makikipagsuntukan na ako eh. Bukod sa malaki ang katawan at may tattoo, hindi ko kairing manapak ng ganun kagwapo. Day, sabi ni Franz sa akin. Ang kinis-kinis pati. Sarap paliguan. Tingin ko lang naman yun ha. Walang pagnanasa a kiss. Natuwa ako sa sinabi ni Franz. Sus, kahit pangit hindi mo kairing manapak, titili at titili ka lang, bruha ka. Biglang sagot ni Kelly. At ikaw naman, nakilala pa namin yung jowa mo dahil may LQ kayo. Baling niya sa akin. I grinned sheepishly. Sorry naman, medyo naging busy lang. I tried to be casual. Ever since I talked to Pops and my friends, I guessed I became more open in talking about it. Kahit papaano gumaan kasi may mga nakausap na ako. Busy naman sa Anday? Okay. Hindi kita susumbong kay Madam. Pagkatapos, pilyang ngumiti si Kelly. Napalakas ang tawa ko. Mga bruha kayo. Kung ano-anong iniisip ninyo. Napailing na tumingin ako sa kanila. Sus, kami pang hindi nakakaalam niyan. Sexy times, Day. Kung akin yung jowa mo, walang pahinga. Pak kung pak. Maingay pang sigaw ni Franz. Nagtawanan ang dalawa at natawa na rin ako. For the whole week last week, I missed smiling and laughing. And I would admit it now. I was hoping he would come around soon. #marupok. Handa na ako makipag-usap sa kanya. But the whole week passed again, and no Harry came. I questioned myself 100 times kung dapat pa ba ako maghintay. Bakit hindi pa siya ulit nagpapakita?